Sa Pasay Public Cemetery na regular po ang paghakot ng mga basura. Ang ilang pamilya naman, bukod sa pagtitirik po ng kandila, may iba't iba ring pinagkakaabalahan. Kaya naman makikibalita na tayo kay Pia Arcangel. Pia? Good morning ulit, Igan at Connie, at narito pa rin tayo sa Pasay City Public Cemetery kung saan unti-unti na rin dumarating yung mga taong dumadalaw sa mga yumaon nilang mahal sa buhay tulad po ni Nanay. Nay, ano po pangalan nila? Ani po. Nay Ani, bakit medyo maaga-aga pa no, yung inyong pagdalaw dito? Umiiwas po ba kayo sa bulto ng tao? Opo. Inagahan na namin, nag-usap na kami kagabi na medyo agahan namin para iwas na rin sa dami ng tao at saka sa traffic. Okay, so nakapagtirik na po kayo ng kandila, nakapag-alay na rin ng bulaklak. Alright, Nay Ani, maraming salamat po at sir, maraming salamat din po. Gaya nga po ng sinabi ni Nanay Ani, marami po sa kanila umiiwas no doon sa bulto ng tao at sa init ng araw. Although ngayon medyo okay pa. Pero ito, maraming makikitang kakaiba rin dito sa Pasay Public Cemetery. Diba, alam naman natin, bawal yung nagpapatugtog, nagpaparadyo. Pero ito, meron tayong isang video machine. Mamaya, alamin natin kay Cap kung bawal po ba yan o pinahihintulutan kapag hindi undas. Although marami rin kasi mga residente ang nakatira dito sa gilid ng sementeryo. At isa sa mga nakilala ko, si Tatay Rick, na 37 years na siyang nakatira dito sa sementeryo. So ito, pakinggan natin yung panayam ko sa kanya kanina. Bakit ho kayo dito nakatira? Ba't nyo pinili na sa sementeryo tumira? Ay ano to yung empleyado ako dati, nawalan ako ng trabaho, wala akong mauyan, dito ako umuwi. Empleyado Nakisama lahat hanggang sa tinagkilik ako ng opisina. Empleyado ng sementeryo? Hindi ako, sa Bill TV ako nung araw. Okay. Tapos, wala kayo napunta? Wala, dito nakisama ko sa mga ano dito, hanggang sa naging trabador ako dito. Nakapagtayo na kayo ng sarili. Caretaker ako dati dito. Alright, at bukod syempre kay Tatay, marami din tayong nakikilala na ginagamit rin yung pagkakataong ito tulad ng undas para kumita kahit papano. Nay, kayo po, nakikilo po kayo, binibili nyo yung lusaw na. Opo. Magkano hong kinikita nyo sa isang araw? O kaya dito sa buong undas, sa ilang araw pag pananat? Naman kami ng tama lang sa panggastos. Mga magkano inaabot? Mga 3,000, ganyan lang po. Libo rin. Tapos anong gagawin ninyo dito sa mga sako ng nakuha nyo? Kinukuha na namin ng puhunan, pinare-recycling, ginagawa rin kandila. So tuwing undas po, nandito po talaga kayo? 25 years to na dito. Kapag hindi undas po? Pagpanaw naman ng palaspas naman po kami. So kung ano po yung napapanahon, maraming salamat po, Nay. At kanina nabanggit rin natin yung mga problema, halimbawa doon sa basura, yung problema sa paghakot sa basura, tapos yung mga pagpapatugtog dito. So sa punto ito, makakausap po natin si Kapitan Bong Tumasan ng Barangay 148. Kap, unahin na lang po natin yung basura dahil marami po nagrereklamo na hindi raw nahahakot. Opo, ngayon nga lang nagka-problema ng ganyan. Kadalahan, hindi nga po namin alam kasi kagabi po talaga, yung basura, malinis na po yan. Ngayon, ang naging problema lang po namin, hindi na i-announce dito sa ating seat, sa ating opisina, kaya nagtapon sila. Ngayon po, kaya nagising kami ng maaga at mga kasamahan upang pahakot na ngayon po yan. Sa ngayon po, inahakot na po. Ako po humingi ng paumanhin sa ating mga kapaligiran sa ating Pasay. Okay, basta malinaw yan. Kanina actually naabutan namin yung paghahakot na umpisahan na. Maraming salamat po sa inyo, Cap Bong Tumazal. So again, responsibilidad naman talaga po natin na yung basura natin, tayo na po ang magtapon nito at wag na po nating hintayin na iba pa ang maghahakot nito. So yan muna ang latest mula rito sa Pasay City Public Cemetery. Balik muna sa inyo, Igan at Connie. Maraming salamat, Pia.